So today po, we're going to discuss shareholder equity. And then after po ng discussion natin ng shareholders equity, meron akong isang topic na sana makakot ng attention nyo and makapagbigay sa inyo ng idea to start to do it na bata pa kayo, gagawin nyo na. Para sa future din naman yun. So, okay, let's start with the stockholders equity po. So ano ang stockholders equity? Since lahat naman po dito is, yung course is related sa business, so hindi na po bago sa inyo ang stockholders equity. Ang meaning po nito is, in layman's term, ito yung net asset ng isang corporation na ownership ng mga shareholders or the residual balance capital of a corporation owned by the shareholders or is the remaining assets available to shareholders after all liabilities are paid. So next po. Bale, today, i-discuss ko lang po yung mga, brief discussion lang po regarding po dun sa components of the shareholders equity. Para may idea lang po kayo, especially those who are taking the board exam po in the future. Para if ever nagtanong kung ano yung mga composition, alam nyo na po. So first, yung contributed capital. First, contributed capital, yung share capital. Share capital, there are two types of share capital. First, yung ordinary shares and yung preferred shares. Yung ordinary shares, pag ikaw, shareholder ka, tas may holding ka na ordinary shares sa company, ikaw ay may voting rights. Ang ibig sabihin nun, if you have a voting right, pag example, if may annual stockholders meeting, meron, tapos yung sa meeting yun na yun is mag-elect kayo ng mga officers and all, officers, presidents, corporate secretaries, or treasurers. Pag ikaw, owner ka ng ordinary shares, meron kang right kung gusto mong i-vote yung taong yun. Or ever man na may plan yung corporation to expand or mga projects, you have the right to say no or hindi. Tapos, yung mga shareholders na owning this stocks, sila yung nagbe-bear ng risk ng corporation. And then, sa preferred share capital naman, owners din sila. Kagaya din sila nung mga ng mga shareholders na may ordinary shares. Pero, mas nag-act sila as an investor. Kasi, una, pag owning ka ng preferred share kasi sa corporation, fixed kasi yung income. Example nito is si San Miguel. Yung SMC2I, SMC2L, mga series kasi yung mga preferred shares na yan. Si San Miguel, ang declaration ng dividends nila, yung income nila sa mga shareholders nila is quarterly. Tapos yung rate ng nila is nagre-range ng 1.78, ganon. Tapos, if meron kang preferred shares sa kanila, quarterly, nagre-receive ka lang ng 1.78 times yung owner preferred shares na hawak mo sa kanila. Yun lang, fix lang siya hanggang sa maturity period ng preference share nyo. Compared sa ordinary shares naman wait lang, sorry. So, fixed return yon. So, next is yung priority in the distribution of dividends. So, kung may preferred shares ka, priority ka sa pagdidistribute ng dividend. Kayo yung unang makaka-receive ng dividends compared sa ordinary shareholders. Tapos, pero, ikaw nga yung priority, pero you don't have a voting rights. So, ibig sabihin, pag nasa meeting kayo, ikaw lang as preferred shareholder, dun lang, nakikinig lang kung ano yung plan ng company, ganito, ganyan. Kasi nga, di ba, nag-a-act lang kayo as an investor. Parang yun lang din yung nyo. Wala kayong rights na mag-vote, mag-elect kung sino yung gusto nyong officer, president, or kung sino man yung gusto nyong treasurer, ganun.
But baka sabihin nyo, so mas better po ba na bumili na lang ng preferred shares compared sa ordinary shares? Kasi pag preferred, fix yung return mo. Tapos priority ka pa in the distribution of the dividends or yung earnings ng corporation. Hindi sa lahat ng hindi sa lahat ng sitwasyon ganon. Kasi paano pag yung corporation mataas yung earnings niya? 'Di ba? And then, ikaw, as a preferred, priority ka nga, pero fix lang yung nare-receive mo. So, yung residual balance, mas malaki. Ang ibig sabihin, pag yung residual balance, after mabayaran yung mga preferred shareholders, is mas malaki. E, ibig sabihin nun, yung makikredit sa mga ordinary shareholders, mas malaki yung makukuha nila compared sa preferred shares. To set an example, para mas maintindihan yung difference ng dalawa is, yung ordinary shares is parang sa relasyon lang. Minsan, meron kang rights pero hindi ka naman priority. Yun. Tapos, sa preferred share naman, priority ka nga pero wala ka namang right. Parang relationship sa ordinary shares, tapos sa preferred naman is, anong tawag ng mga millennials ngayon? Situationship? Ganon. Ganon yung difference nung dalawa. Para mas madaling maintindihan. Next po. Next. Okay, next po na contributed capital is yung share premium. Yung previous po. Share premium or other known as additional paid-in capital. Pag kasi ang corporation, nag-issue siya ng shares, di ba, recorded at par value. Par value or hindi available yung par value niya, stated value. May idea naman po kayo nun, di ba? Yes po. Okay. Yung share premium, yung example is yung corporation nag-issue siya ng shares at 10 pesos. So, 1,000 shares at nag-issue siya ng 10,000 shares at 1 peso. So, pero, nung nag-issue siya, ang market price niya is 2 pesos. So, yung par value na 1 peso, less yung, ilaless mo siya sa market value. So, 2 less 1 pesos. Yung 1 pesos na residual balance niya, yun yung share premium. Yun yung excess ng market value over par. Tapos, excess over par, yun na yun. Tapos, another example of share premium is resale of treasury shares at more than cost, donated capital, issuance of share warrants. Share warrants is ito yung contract agreement between the corporation and the investors to purchase shares at a specific rate within a set of time. Yun yung ibig sabihin ng share warrants. And then issuance of convertible bonds payable, yung equity portion lang po niya. Distribution of small stock dividends and quasi-reorganization or recapitalization. Yung quasi-reorganization or recapitalization, ito yung example if yung company is going bankrupt na. Bale, yung assets nila, nire-write down nila yung value para ma-zero out yung deficit, yung retained earnings nila, i-zero out nila yun. Yun yung ibig sabihin ng quasi-reorganization or recapitalization. So, eto yung mga examples, if ever na tinanong sa inyo sa exams or sa board exam, dito sa school, eto yung mga examples po ng share premium. Para may idea lang po kayo. Next, for the contributed capital, we have the subscribed share capital.
Ang ibig sabihin naman ng subscribe, ito yung mga unissued share. Hindi siya hindi pa siya i-issue ng corporation unless fully paid na siya. Doon pumapasok yung doon sa lessons nyo, may naririnig kayong share capital receivable, 'di ba? Subscribe share capital receivable or subscribe receivable. Kasi may portion pa dyan na hindi pa bayad, partially paid. And then, yung subscribe receivable na yan, yung hindi pa binayaran ng investor, kapag yung payment niya is more than 12 months, contra equity account siya. Ibabawas siya sa shareholder. Ino-note niyo na lang, basta pag more than 12 months yung yung subscribe receivable, deducted siya sa shareholder's equity. Pero, pag within 12 months siya or less than 12 months, part siya ng current asset kasi nga marireceive na ng company within that calendar period. So, yun po yung sa subscribe capital. Ito po, yung sa issuance of share capital naman, yun yung nabanggit ko kanina, issued siya at par value or stated value. Kung hindi available yung par, stated value siya. Tapos, meron kasing corporation code na you cannot issue shares at a discount rate. Illegal po kasi yun. Pero pag ginawa yun ng corporation, yung discount amount na yun, yung discount niya na yun is treated siya sa books ng corporation as a liability. Babayaran siya ng shareholders sa corporation. And contra equity account. So yung total share capital at par value less yung discount, yun yung magiging value ng issued share ninyo. Tapos po, yung share issued for cash naman, ito yung pinaka-common yung net proceeds niya. So kung yung value ng market value ng shares is 10 pesos, tapos yung par value niya is 5, yun yung sa share premium na 5, i-credit mo yung 5 pesos din na share premium. Parang ganun lang. Basta usually, ang pinaka-common ng practice ng corporation, nag-i-issue sila ng share for cash. Kasi yung cash na yun, gagamitin nila for projects or kung pangbayad man ng mga utang nila, ganun. The shares issued in exchange for non-cash consideration. Sa recording naman po nito ng books natin, merong hierarchy, yung fina-follow ng corporation. Una, vina-value nila yung shares based sa fair value ng non-cash consideration. Kunwari yung sa property, ganun. Kung ano yung market value niya, yun yung ilalagay nila na amount or valuation ng shares. Tapos, if hindi naman yun available yung fair value ng non-cash consideration, ang susunod na follow nila is yung fair value of the share capital. And if hindi naman available yung fair value ng share capital, ang susunod yung par value or stated value. Pa-note na lang kasi sa board exam may ganyan. Like, may problem na ganyan. Or dito, if ever man nailabas ng mga teachers nyo, sa mga exams nyo. So, next po. So, another po is yung issuance of 2 or more equity securities. Paano nyo i-value yung equity securities or yung share if nag-issue ng corporation ng sabay ng ordinary tsaka preferred? Pag ganun, i-allocate yung proceeds of the different shares issued. I-allocate lang pag, may dalawang method kasi yan. Una, sa relative fair value approach. Ginagamit doon yung fair value ng fair value ng ordinary shares and fair value ng preferred shares para i-allocate doon sa net proceeds na marireceive ng corporation. Pero, if hindi available yung dalawang fair value na doon, or kung isa lang yung available na fair value, yung isang approach is yung residual.
If not all fair values are provided, first allocate yung proceeds to the securities with an available fair value. Tapos, yung residual balance doon na mapupunta doon sa securities na in-issue na walang fair value. Ganyan yung valuation po or yung mga approach na gagamitin if nag-issue yung corporations ng 2 or more securities. Next, yung pangalawang component. So tapos na tayo dun sa contributed capital. Next components po ng next component po ng shareholders equity is yung other comprehensive income. So ang ginawa ko, sinamary ko lang po yung composition ng other comprehensive income para to give you an idea kung ano po yung mga to. Kung nag-compute kayo, ganun. Yung other comprehensive income versus yung income statement po, yung other comprehensive kasi is accumulated siya na balance. Hindi siya at the end of the accounting cycle is zero, unlike yung sa income statement, di ba yung mga expenses, i-close niyo yun at the end of the accounting period. Pero ang other comprehensive income is rolling, real account, roll out over accounting period. Tapos, presented siya as part of the balance sheet or the statement of financial position. Pero yung income statement, di ba, merong statement of financial income, iba pa yun. And then, ang composition ng OCI or other comprehensive income, we have change in revaluation surplus, unrealized gain or loss on change in fair value of investment in financial assets at fair value through OCI, remeasurements or the actuarial gain or loss. Yung remeasurement is, yan yung to give you one idea lang is yung employee benefit pag nag-resign na or nag-pension na yung empleyado. Yung expected budget versus yung actual na ibabayad mo talaga sa empleyado. Tapos if mas malaki yung naka-budget sa company versus sa ibabayad mo, gain yun ng company. Pero pag mas malaki yung ibabayad mo na retirement or pension dun sa empleyado compared dun sa binudget ng company, loss yun ng company. Yun yung ibig sabihin ng remeasurement or actuarial gain or loss. And then, gain or loss on translation, unrealized gain or loss on forward contract classified as cash flow hedge. So yan po yung mga compositions ng OCI. Pa-note na lang para may idea kayo if ever man na nag-compute kayo ng other comprehensive income or yung sa shareholders equity. Yung third composition po ng shareholders equity is yung retained earnings or accumulated profit. Pag deficit naman or negative yung balance, pag deficit, yun yung accumulated loss. Ibig sabihin, negative yung balance ng retained earnings nyo. Ito lang naman yung ang normal balance niya, di ba, is credit. So if naka-debit siya, yun na yung deficit ang tawag. So ito yung formula niya, beginning plus yung net income, ilaless mo, yung dividends. Ilaless mo yung dividends kasi yan, ibibigay mo sa mga shareholders mo. Tapos, yung balance nun, ending balance nun, net of dividends dapat siya. Tapos, there are two types of retained earnings. We have yung appropriated retained earnings or reserves. Ito yung sinaset aside ng company if ever na meron silang project or they're planning to expand. Nagsiset aside, may company policy na percentage ng income nila, sinaset aside nila para dito. Hindi to ginagalaw, hindi nila to ginagalaw, especially in the distribution of the dividends kasi naka-allot talaga to sa specific na bagay na paggagastusan ng company. Bawal siyang gamitin unless pag nag-start talaga yung, example, pag nag-start talaga sila na mag-branch out or gagamitin nila dun sa pagpaano ng buildings nila. Basta yung purpose niya, pag in-start na nilang gawin yung purpose niya, dun lang pwedeng gamitin yung pera na yan. Tapos yung unappropriated retained earnings naman,
unrestricted siya. So, ibig sabihin, ginagamit nila ito sa pag-declare ng dividends and yung pera na ginagamit nila sa mga daily expenses nila sa company nila. Doon nagmumula yun, doon sa unappropriated retained earnings. So, example po, other items in the retained earnings, we have yung net income. Net income or loss, yan yung galing sa statement of financial performance or yung income statement. Yung prior period adjustment naman, ibig sabihin, pag nag-audit kayo, tapos current audit nyo is 2024 ngayon, di ba? And then, na-check nyo while auditing, meron kayong error ng 2023. Doon pumapasok. Yan yung prior period, yung mga check, mga i-adjust nyo for 2023, pinapasok yun sa retained earnings. Yun yung ginagamit yung account. Kunwari, example, nag-over yung depreciation expenses nyo ng 2023, tas nalaman nyo lang for this year. Mangyayari, i-debit nyo yung retained earnings, credit nyo depreciation expense. Hindi nyo na pwedeng gawin na dati. Diba ang normal recording na depreciation is depreciation expense tapos credit accumulated. Since prior year yung i-adjust mo, hindi mo gagamitin yung accumulated, you have to use the retained earnings. Yun po yung prior period adjustment. And then, adjustment as a result of quasi-reorganization. Yan nga yung quasi-reorganization, di ba, pag naka-deficit yung retained earnings, tas go bankrupt na yung company, nire-write down nila yung value ng assets nila. Diyan din pumapasok yung loss. And then, reversal of appropriation. Ibig sabihin, yung appropriated retained earnings, di ba, yun yung naka-reserve na balance para sa mga projects nila. If na-fulfill na, napatayo na yung, example, napatayo na yung building and then meron pang excess doon sa appropriation, i-reverse na nila. Yung excess na yun, ibabalik nila sa unappropriated retained earnings. Okay? May mga katanungan po ba? Or na ano niya naman po yung topic? Okay, next, dividends. One of the reason why maraming nag-i-invest sa stock market is because of dividends. Actually, hindi, halos mga wala pa atang 10% of the population is nag-i-invest sa stock market. Unti lang. Ito yung isa sa mga reasons kasi pag may earnings yung corporation, ito yung mga dinidistribute nila sa mga shareholders nila. Bale, ang pinaka-maximum na dividend na pwedeng i-declare ng corporation is nakabase sa unappropriated retained earnings. May mga company policy yan na nasa mga articles of incorporation nila. If ever man na gusto nyong mag-invest, pwede nyong makita doon kung hanggang ilang percentage ba yung i-declare ng company, ganun. And then yung key dividend dates natin, first yung date of declaration. Ito yung date na in-announce ng Board of Directors and in-announce and in-approve ng Board of Directors na magde-declare sila ng dividends. Or babayaran nila yung mga shareholders nila ng dividends. Ex-dividend date naman, yung pinakamabilis na term nito is expiration date na once na, example, February 6 ngayon. And then ang ex-dividend date is Feb 20. From February 6 to Feb 19, pwede ka pang bumili ng shares na entitled yun sa dividends. Pagdating ng Feb 20, bibili ka man ng shares pero hindi ka na makaka-receive ng dividends. Ganun po yung ex-dividend date. Date of record, dapat the date on which the investors must be on the company's books in order to receive a dividend. So yung mga dating may-ari, example, we have Jollibee. Dating may-ari ka na or may holdings ka na ng stocks ng Jollibee and then bumili ka ulit ng stocks ng Jollibee, hinabol mo yung ex-dividend date. Yung binili mo on that period, makakasama pa rin dun sa book of record ng company. Entitled pa rin kayo for the dividends. And then yung date of payment naman, ito na yung date na babayaran kayo ng company. Yun po.
Sa example po sa date of declaration pala, sa books ng company in accounting, once na nag-declare yung corporation, nagre-record na sila ng liability sa mga shareholders nila. Pa-take note na lang. And then dividends, type of dividends. First, yung cash dividends po. Ito yung pinaka-common na dinedeclare ng company sa mga shareholders nila. And then, stock dividends, shareholders receive additional shares of the company. So, pag yung company, gusto nilang magbigay ng additional stocks, allocation kasi yan depende. Kunwari, nakalagay doon 20% of stock dividend ide-declare. So kung magkano yung hawak mo na current holdings mo sa kanila na shares, i-times mo ng 20%, yun yung marireceive mo na stock dividends sa kanila. Yun lang po yung basic explanation niya. And then yung property dividends naman kasi, kaya nagde-declare yung company ng property dividends sa actual to na nangyayari is, kaya ganun, hindi enough yung cash ng corporation. Tapos, hindi enough yung cash ng corporation, pero meron silang mga physical assets na pwede nilang i-distribute sa mga shareholders nila. Yun po. Kaya sila nagde-declare ng property dividends. Next po, yung pinakalas na components ng shareholders' equity is yung sa treasury shares. Treasury shares kasi, kaya nagkakaroon ng treasury shares po, ang corporation is, di ba ang ibig sabihin ng treasury shares is ni-repurchase ng corporation sa mga investors nila. Binili ng corporations yung share na yun sa mga investors nila. Buyback ang ibig sabihin nun. Kaya nila ginagawa yun kasi para tumaas yung shares na hawak ng corporation. Kunwari, kayo po, meron kayong hawak sa amin na 20,000 na shares. Tapos ang hawak lang namin is 80. So bibilhin namin yun, 20,000. Kaya magiging 100 na lang yung sa amin. Tataas yung value namin or tataas yung hawak namin na holding. Ganun po. Pero pag sa treasury shares kasi, hindi na siya part ng issued. Kasi nga binili namin sa inyo. Hindi na siya issued shares. Kaya yan, kontra equity account. Pag nag-compute kayo ng shareholders equity, ibabawas nyo na yan dun sa computation kasi hindi na siya part ng issued shares. And wala siyang voting rights, kagaya din ng preferred po. And hindi din siya entitled to receive dividends. For more ICCT College's video updates, please subscribe and click the notification button.